pagpapatuloy ang ating pag-aaral mula sa libro ng James o Santiago sa Tagalog. So last time, para mula sa verse na naman tayo. Sabi po sa verse 1, Santiago na alipin ng Diyos at na ang Panginoon sa Kristo ay bumabati sa 12 angkan na nasa pangalan. Yan. Hindi ko lang po nabanggit po last time na yung kanyang estilo ng pagsulat ay talagang may tutuloy din sa Griego. Ako, dahil kung atin nga pong babalikan yung mga liham o yung mga sulat na ginawa naman ni Apostle Paul, ang kanyang pong mga liham sinisimulan niya ng kapayapaan at ano pa? Biyaya. Ako, yun po yun lang madalas natin nakikita sa mga paunang salita ng liham ni Apostol Pablo. Pero dito po si Santiago ay kumbaga parang napaka-natural lang ang kanyang ginamit na paunang salita dito dahil pagpati, sabi po niya. Siya po ay bumabati sa 12 angkan na nasa pangalan. So ngayon naman, last time din po, napag-usapan din natin yung nabanggit ko rin po na Book of James at siya po yung nagtuturing na pinakamatandang aklat sa bagong tipan. Tinuturing din siyang Proverbs ng New Testament. Ano pa? Yan, pinag-usapan po natin na yung tungkol sa faith o sa pananampalataya. Nabanggit ko rin po last time na ang isang patay na pananampalataya ay mas masarap pa sa walang pananampalataya. Kumbaga, ang tao ay may faith pero hindi nito pinagpalagahan. Ngayon naman po, sabi po dito sa verse 2, yan, mga kapatid ko, ariin ninyong ganap, ariin ninyong buong kagalangan kung kayo'y nangahulog sa sari-saring tukso. Yan, sabi po ay ibilang mo ito ang kagalangan kapag nahulog ka sa iba't ibang pagsubok. So, marami pong mga Kristiyanong natutuwa kapag sila ay nasusubok. Pero mas marami yung mga Kristiyano na kapag sila ay nasusubok, sila ay nalulungkot. So, bakit? Dahil meron pong magkaibang paniniwala ang bawat tao. At sabi nga po kanina, ang pananampalataya po hindi masasabing pananampalataya hanggang hindi siya nasusubok. Kaya kung tayo ay mga sinasabi natin tayo mananampalataya, o tayo ay mga naniniwala sa Panginoong Hesus sa loob ng ilang taon na, pero ang ating faith ay hindi pa natin naramdaman na subukin kailanman, baka po kailangan natin suriin ang ating sarili. No, dahil baka po yung ating sinasabing pananampalataya natin na meron tayo ay sa salita lamang. No, baka po yung ating pananampalataya ay hindi totoo. Kaya ang ating pananampalataya ay hindi susubo. Ay ibilang mo itong kagalakan kapag ikaw ay nahulog sa iba't ibang pagsubok. So dito po ay tinuturing ni James na hindi, o ni Santiago, na hindi may iwasan ng mga pagsubok. Tunay naman. No. Darating at darating po ang mga pagsubok. So ang taong walang problema ay ang normal po yan. Pag walang problema ng tao. So hindi natural sa tao ang walang problema. Baka yun po ay baliw. Kahit pa naman ay tawa ng tawa. So, sabi niya, kapag okay po pala itong translation namin dito. But anyway, sabi ko, ay sabay dito ang mga pagsubok ay mga ito po ay may tuturing na okasyon para daw po sa kagalakan. So bakit? Dahil
hindi panghihinaan ng loob na o pagtitiwala kapag ikaw ay may kagalakan. So mabibilang natin ang lahat ng kagalakan. At sa gitna ng mga pagsubok, dahil ito ay ginagamit upang magbunga ng pasensya. Ito po ay relate sa aming pinag-aaralan ng leadership. Dahil ang aming po pinag-aaralan ay pagtitiis. Tungkol naman po sa pagtitiis. Dahil kapag po may pagsubok, hindi natin malalampasan ang pagsubok kung tayo ay hindi magtitiis. Tama pa na. At kapag yun ay ating nalampasan, ano naman po yung ating matututunan? Matututo tayo ng patience po, ng pasensya. So yan po yung mahalagang bagay. Kung bakit yan ay mahalaga dahil ayun nga, hindi mo mapapaglampasan ang mga pagsubok. Kung wala kang pasensya, hindi ka marunong magtiis. Sabi po sa verse 3, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Ayan, alam daw po na ang pagsubok na sa ating pananampalataya, ito ay nagbubunga ng pagtitiis. At ang pananampalataya ay nasusubok sa pamamagitan naman ng pagsubok. Na, sabi nga po kanina, kung inyong pananampalataya ay hindi pa nasusubok, ay suriin niyo po ang inyong mga sarili. Dahil ang pananampalataya, yan po ay nasusubok sa pamamagitan ng pagsubok. Hindi nakakalito lang. Inihahayan ng mga pagsubok kung anong pananampalataya ang mayroon tayo. Magdidepende po yan kung ano yung sinasabi nating pananampalataya na nasa atin. At hindi dahil hindi alam ng Diyos kung gaano kalaki ang ating pananampalataya, kundi para maging maliwanag ang ating pananampalataya sa ating sarili at sa mga nakapaligid naman sa atin. So yan, nagiging paraan din daw po yung pagsubok para tayo ay makilala. So hindi lang para sa ating mga sarili, kung para makilala natin ang totoo ng ating mga sarili. So para din po sa mga nakapaligid sa atin. Kumbaga, kung magkakaroon tayo ng isang mabigat na pagsubok, tapos ay hindi natin kinaya, malalaman natin sa ating sarili na ay, ang ganito lang pala ang kaya ko. Kaya lang, aming napag-usapan po sa leadership meeting na kapag tayo ay nauubusan na ng lakas, kailangan lang po natin mag-tap o kumonekta doon sa supply na nagagaling sa Panginoon. Kung tayo nauubusan na ng lakas, ng tiwala sa sarili, kailangan lang po natin kumonek sa supply na nasa Panginoon. At sigurado po na lahat ng imposibleng bagay na hindi natin inaasahan natin magagawa, ay ating magagawa sa tulong naman ng Diyos. Ano po? So yan, nagpapakilala daw po ang pagsubok sa ating mga sarili. At lalong-lalo na kapag tayo ay nakikita ng iba. Hindi yung sinubok nung nakaraang buwan, kunyari ako, nung nakaraang buwan, June, July. Sinubok ko ako ng buwan ng July. O, tapos ay lumipas ang August, ngayon ay September na, ganun pa rin. Ako po ay nakasimangot pa rin. Ano po ang masasabi niyo sa akin? Uwi pa rin. Sabi mo ka ba? Kumagay mo kayo. Akala ka ng ibig ko sabihin. Ano, kahit sinubok ay uwi pa rin. So, kumbaga, so wala, kumbaga ano pa na. Sinubok ko ng nakaraan, month ng June, ng July, lumipas ng isang buwan, at ngayon ay panibagong buwan na, September na. Hindi ko pa rin napapaglampasan yung pagsubok. Oo nga, minsan po ay talagang kailangan ng time para po ang pagsubok ay ating malampasan. Kaya lang, ang bilid po sa atin ni Santiago, mula po dun sa
Verse 2, ay ibilang nyo daw kung kagalakan kapag kayo ay nahuhulog sa mga sari-saring tukso. No? So, syempre, yung tukso, ang kasama po niyan ay pagsubok. So, ano ba naman yung ating mga dapat pagdaan ng mga tukso? Yan, ano magbigay ng example ako natatawa. Sabi ko, ay ang mga nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa naman ng pagtitiis. Ayan, dahil sa pamamagitan nga po ng ating, paano natin tutugunan yung pagsubok sa ating buhay, yan din po ay may concern sa atin. Lalo na tayo mga mananampalataya, no? So, diba lagi naman tayo may concern sa bawat isa. Ito nga ba? Lagi po tayo nagdadamayan. Kaya alam natin kapag ang tao ay may pinagdadaanan. So meron siyang pagsubok na pinagdadaanan. At yun ay madalas makikita natin sa kanyang facial expression kung paano niya hinaharap ang mga pagsubok sa kanyang buhay. Lagi lang mo siya na-smile. Pagkata. Ganyan po ba siya? O palagi na lang nakasimamo. Parang lagi ng alam niyo yung malapit ng mag-quincenas, parang lagi na ng 14 at saka 29. Hindi na dumating yung quincenas at katapusan. Lagi na lang malungkot. So ayan, kaya kailangan po kapag po tayo sumasayarin sa pagsubok ay dapat alam po natin kung paano ito malalampasan. Siyempre, sa una po kanina, kailangan siyempre ang pagtitiis. Pagtitiis at isang napakahabang pasensya. Pero yung kung pasensya ko ganito na po, konti na lang talaga. Hindi naman, zero. So, yan. So, napapansin natin na ang pananampalataya ay sinusubok. At ipinapakita nito na ang pananampalataya po ay mahalaga. Dahil ang mahalagang bagay lamang ang sinusubok ng lubusan. At sabi po ni Spurgeon, ang pananampalataya ay mahalaga sa kaligtasan. Gaya ng puso na mahalaga naman sa katawan. Kaya sabi po, ang mga sibat ng kaaway ay pangunahing nakatuon sa mahalagang biyaya nito. So, kaya sabi nga po, ang pananampalataya, yan po kasi yung mahalaga. Yan yung pinakamahalaga sa isang tao o sa isang pananampalataya. Kaya yan po yung inaatake ng Diablo. Kaya po tayo ay dumadaan sa maraming pagsubok para yung ating pananampalataya ay masubok. Sabi ko kanina. So, mga pagsubok ay dumarating hindi para tayo ay pahinahin. So, kapag may pagsubok, may paghihirap. No, based din po sa amin sa ating napag-aralan, mga nakaraan, na ang paghihirap ay para po yung training. Para yung training po sa atin. Kapag po nakaranas tayo ng paghihirap, tayo po ilalakas. So, ganun din po pagka tayo ay marunong magtiis. So, ating pong pananampalataya kapag ito ay nasubok ng paulit-ulit, yan po ay titibay. Ayan, sabi naman po, kung ang mga pagsubok ay hindi nagbubunga ng pananampalataya, ano daw po ang dapat gawin? Kung puro na lang tayo pagsubok pero walang nangyayari sa ating pananampalataya, hindi po ito tumitibay. Ganun at ganun pa rin. Pagdating ng pagsubok, suko agad. Dumating ulit ang pagsubok, wala na pambayad, suko agad. Nangutang na. Sabi niya, can I use a lifeline on a friend na nanghiram na sa kaibigan? Hindi na gumawa ng paraan. So ano daw po ang dapat gawin kapag ang pagsubok ay hindi tumitibay?
pagsubok ay hindi tumitibay ng ating pananampalataya. Ayan, kung naalala niyo po, ano daw po sinasabi sa atin sa Romans chapter 10, verse 17. Kaya nga po ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan naman ng salita ng Diyos. Dahil ang pananampalataya po, ito po ay nabubuo sa atin habang tayo ay nakikinig, nauunawaan, at nagtitiwala sa salita ng Diyos. No? Pero yan po ay sa totoong buhay lang kapag po kayo ay dumanas ng matinding pagsubok. Ewan ko lang kung talagang yung mga yung katulad yung pakikinig o yung pagbabasa, kung nasa mali kayong direksyon, hindi nyo yung gagawin. Na kapag kayo ay sobrang bigat na yung pinagdadaanan, hindi nyo magagawa bumasa ng Biblia. Hindi nyo yung may iisip. Ang iisipin nyo lang umiyak. Tapos ay maghanap ng paglalabasan ng sama ng loob. Kaya mag-iingat din po tayo sa ating mga naririnig dito sa ating kapaligiran. Dahil maraming bagay ang tinuturo sa atin dito sa mundong ito naman. Kaya minsan ayaw na rin makinig ng mga kanta. Dahil marami sa mga kanta ay pag pinakinggan mo napaka-sarili. Parang tinuturuan sa maging mga sarili. Gusto yung sample eh. Wala akong iisip. So yan. Kapag hindi gumagana yung mga pagsubok na hindi dito napapatibay ang ating pananampalataya, kailangan lang natin bumalik sa basic. Ito po ay yung mag-aral ng salita ng Diyos. Dahil inyo pong tatandaan na ang pananampalataya ay nabubuo sa atin habang tayo ay nakikinig, nauunawaan, at syempre tayo po ay nagtitiwala sa salita ng Diyos. So ayaw po ni James na isipin ng sino man na ang Diyos ay nagpapadala ng mga pagsubok para sirain ang ating pananampalataya. So sa makatuwid, babalik po siya sa puntong ito sa verse 13 hanggang 18. Dahil dito ang papaliwan sa puntong sa verse 13. So huwag sabihin ng sino man kapag siya ay tinutokso, ako'y tinutokso ng Diyos. Hindi po ganun ng Diyos. No? Hindi po yun yung kalikasan ng Diyos, yung manukso. Dahil po ako tatanungin, sila po kilala ko ang manukso. Satanas po yun. Kung yun ay tukso o kung ano pa man na masama, yun po ay hindi lang mula sa Diyos. So atin po tatandaan, ang mga tukso, yun po ay hindi nanggagaling sa Diyos. Sabi ko dyan sa bandang huli ng verse 3 na ang pagsubok sa inyong pananampalataya, ito po ay gumagawa ng pagtitiis o ito po ay nagbubunga kumbaga ng pasensya. Dahil kung tayo pa ay marunong magtiis, siyempre mayroon tayong pasensya. Ang mga pagsubok ay hindi nagbubunga ng pananampalataya. Ngunit kapag ang mga pagsubok ay tinanggap ng may pananampalataya, ay nagbubunga po ito ng pasensya. Ngunit ang pagtitiyaga ay hindi may iwasang nagagawa sa panahon ng pagsubok.
tayo nasa ilalim ng pagsubok, marami tayong mga bagay na mailalabas, magagamit natin, nakatulong. Katulong ng pagtitiis. Ang pagtitiis siya ba ay parang pagtitiyaga lang. Kung ako po ay parang nung high school. Nung ako po ay high school, ang aking bag ay parang 20 lang ata. Yung po itinitiis ko. Sa tuwing hapon, kapag uwian na, nagtsatsaga na ako kung lahat. Hindi dahil gusto yung aking pera. Dahil iniipon ko po yan. So, bakit ko pwede iniipon? Siyempre, parang may ipon. Hindi, kaya parang may makipautang ako sa inyo. Utang na hindi na binabayaran. Kaya ngayon masama daw ko. Sabihin din, bayaran mo na ng pera mo, wala kayo ng bago. Hindi ako naman ibibigay ko. Yung pala hindi pa bayaran. Sama lang ko. Biro lang na to. Marami po may tuturo sa atin ang pagtitiis at pati na rin po yan, pagtsatsaga. So, sabi nga po kapag may tsaga, mayroong sabi na iba, law-bilo eh. Ayun po yung ating alam na kapag may tsaga, may nilaga. Kumbaga, kung tayo yung naghirap, sa bandang huli, tayo po ay makakaranas ng ginhawa. No? So, pag sabi ko, kung sa tiyaga, hindi may iwasan, nagagawa sa panahon ng pagsubok. At kung ang mga paghihirap ay natatanggap naman sa pamamagitan ng kawalan ng pananampalataya, ang mga pagsubok ay maaaring magbunga ng kapaitan at paghina naman ng ating loob. Dahil kung mali po yung ating approach sa pagsubok, siyempre lagi yan sa pababa. Lagi po yan sa pagsubok ang ating isip. So, may kilala akong tao, ay pagpipray ko na lang siya, ayaw ko namang manira. Pero may tao ganun. Ang problema lang, mukhang ayaw niya. Parang tinatakbo niya din yung kanyang problema. Wala siyang ginagawa para matapos yung kanyang problema. Sana balang araw siya ay matuto na magtiis at magkaroon ng mahabang pasensya. Dahil ako nung ako po ay high school pa ata at college, basta nung hindi pa ako mananampalataya, tapos sa akin ng aming mga kapatid na babae, matandang din ako. Dahil maisip ko ng aking pasensya. Pag ako nagsalita, lagi po akong galit. Pero, cute pa niya. So, yun. Hindi ko ako nag-give. Yun talaga ang tawag sa akin ng aking mga kapatid dati. Lagi nila ako yun, parang ang matandang binata. Hindi ko din po maintindihan na kung bakit ang mga tanong yun, lagi ka lang ako magagalit. Parang nahawa po ata ako sa aking kuya. Kasi yung kuya ko talaga ay ganun. Yung madalas na niya ako ay nakakasama niya. Lalo pagka magagawa sa sakya, ako yung tinatawag niya. Hindi ko ano yung ginagawa niya sa parang nagagaya ka pa rin. Buti naman ngayon ay hindi na po ako masyadong ganun. Kapag po ako'y galit, cute pa din po ako. Hindi na lang po ako umiin. Nag-iisip na ako ngayon, pero minsan talaga ay hindi mapigilan ng bibig. Pagsasabi. Pero hindi na naman ganun kasakit ang aking nasasabi. Isa na lang po ang nasasabi kong masakit na bagay. Gusto niyo malaman? Sabi po, aray! Sakit po yan. Ikaw, may baka ko rin.
Hindi na po, sa totoo lang, hindi na po katulad ng natin sa pagsasalita. Kahit pa kaharap po ay yung aming mga kaibigan, mga hindi mananampalataya, hindi ko na sila kinakausap katulad ng dati. Kalahatan nila pagka kami nakikita, ako pa rin yung dati. Malayo pa lang pa rin. Bago na to. Bago na ako to. Ayan, saan nga ba tayo? Yan, kapag po tayo ay dumaan sa pagsubok na ating pananampalataya ay mahina, umasa po tayo na tayo ay hindi natin yan malalampasan ng pagsubok na yan. Yan, ito nga daw po ay maaaring magbunga ng mga kapaitan. No? Kapaitan sa ating buhay po ay hindi magandang dulot. Kung pakainin nyo, maganda sa katawan. Yung mapait. Mga palaya na, mapait po yan. Pero maganda sa katawan. Pero pag po ito nasa pagsubok, hindi po maganda. No, dahil ang pait yan ay sama po lasa eh. Pero healthy kung kakainin. Pero kung ito'y ating haharapin, hindi maganda. Kung baga kapaitan, itutuloy po natin yung biling. At kapag po ay napunta sa biling, at ang ating pananampalataya ay mahina, tayo po ay mauwi lamang sa pagkabiro. Dahil kung iisipin nyo, ang taong pupunta sa dilim na wala siyang dalang liwanag, ano po kaya mangyayari kapag siya ay naglakad? Tingin ko po siya ay mahuhulog sa balon. Hindi niya kita eh, may balon pala sa ulo. Ano po yung sa inyo? Sabi ni siya, madadapa. Simple. Kung madaling salita, ang tao po pupunta sa dilim ng walang dalang liwanag ay mamamahan. Kaya madali mahulog po sa mga pagsubok at sa mga tukso kung hindi natin alam kung paano ito haharapin. Kaya sabi ko dito, ito ang dahilan kung bakit hinihintaya tayo ni James. Pag ni Santiago, may baling ang lahat ng, o bilangin ang lahat ng kagalakan. Dahil ang pagbibilang ng lahat ng kagalakan ay ang tugon ng pananampalataya sa panahon ng pagsubok. Dahil kung kaya pa rin po nating maging masaya sa kabila ng malungkot na pangyayari sa ating buhay, so masasabi ko, yun po ay magbibilang natin ng kagalakan. Kumbaga, kaya natin lampasan o ituturing natin, napagtagumpayan na natin yung ating pagsubok. Kung kaya din natin yung ihiwalay sa ating kung kaya natin mag-isip ng tama kahit pa nasa gano'n tayong kalagayan. Dahil ang isa pong tao, pag yan ay problemado, hindi yan, madalas ay hindi yan nakakagawa ng tama. Lalo na kita nyo sa kanyang mga pagkilos. Nawala siya sa sarili. Pero kung nakakaya natin na lampasan yung mga ganung bagay, tayo man sabi ko ay bilangin ang lahat ng kagalakan. At yun po yung nagsisilbing tugon natin sa panahon naman ng pagsubok. Ayan, sabi po rito ay sa verse 4, at inyong pabayaan ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal ng ganap na walang anumang kakulangan. Kaya daw po natin ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawain. Upang tayo ay maging sakdal at ganap
at wala pong kulang. Dahil ang gawain ng pagtitiis ay dahan-dahan dumarating at dapat pahintulutan po natin na magkaroon ng ganap na pamumulaklak kumbaga. Dahil ang matiyagang nagtitiis o ang hindi matiyagang pagtitiis ay ang tanda ng taong perfecto at kumpleto na siyang walang kulang. Para yung naisip ko magandang bulaklak. So kung meron po kayong alam na halaman na kapag kahit po itanim ninyo doon sa maraming mga damo, ay kaya pa rin niyang pamulaklak. So parang ganun lamang po ang tao. Kumbaga kahit maraming kaagaw, yung halaman kahit maraming kaagaw sa sustansya, kumbaga maraming hadlang sa kanyang paglaki, ay kaya pa rin niyang magkaroon ng isang magandang bulaklak sa huli. So, ganun din po may tuturin ng ating mga sarili. Kung meron tayong tamang pananampalataya at kung meron marunong tayo magtiis at magpasensya. So, sumatang huli, kaya rin nating mamulaklak na parang katulad ng isang halaman na kahit maraming pinagdaanan, kahit walang pataba, ay bumulaklak pa rin ng maganda. So, ganun din po, yun po yung mga bagay na magandang makita rin sa atin. Kahit pa, kumbaga, hindi po tayo kaya patumbahin ng kahit anong pagsubok. So, kung may mga taong magtataka kung bakit, siguro itatanungin nila tayo kung paano natin yung nalampasan. At ano po kaya magandang isagot sa kanila kapag tayo tinanong nila. Siguro pag ako ang tinanong sasabihin ko yun, dahil kasama ko ang Diyos. Kaya, dalampasan ko yung mga pagsubok sa aking buhay. Kaya ang pagtitiis ay tanda ng taong perfecto at kumpleto at walang kulang. Yan, may kinot na naman po si Spurgeon. Sabi po niya, ang likas na ugali ng kaguluhan ay hindi ang pagpapabanal, kundi ang pag-udyok sa kasalanan. Ang isang tao ay may posibilidad na maging hindi naniniwala sa ilalim ng paghihirap. Dahil maraming ang tao na pag dumanas ng pagsubok, yan, tulad ng paghihirap sa itong pagsubok. So, meron pong possible na dahil sa paghihirap ay posible siya ay hindi maniwala. O kumbaga yung kanyang, kung siya ay mayroong paniniwala o pananampalataya, pwede yun po ay humina. So, sabi po ni Spurgeon, ito po ay isang kasalanan. Sabi pa rin po niya, siya ay may posibilidad na bulong-bulong laban sa Diyos sa ilalim dito. Yun din po ay isang kasalanan. At siya ay may posibilidad na iunat ang kanyang kamay sa ilang masamang paraan ng pagtakas mula sa kanyang kahirapan. At yun po ay magiging kasalanan. Dahil kung sa isipin natin kung isang tao ay mahirap at gusto niyang yumaman, kung nga, bigla na siyang yumaman, kaso nagpebenta pala siya ng droga. Nabigay mali po. Mali ang paraan, ano? So yun po ay kasalanan. So, kaya nga po tayo ay tinuruan na manalangin. Sabi po ay huwag kaming ihatid sa tukso. Yan po minsan yan may nababanggit ko rin sa aking panalangin.
Panginoon, kumbaga, ilayo po ako sa mga Diyos. Dahil kapag po ako'y natukso, ako po umiiyak. Para mga ako'y bata, kapag ako'y tinutukso, ako'y naiyak. Ganun din ba kaya? Sabi kasi nila sa akin, ang pangit ko daw. Hindi ako naniniwala sa kuna. Sabi ng inay-pogi ako eh. Hanggang ngayon ko'y pinaniniwalaan ko. Kaya sino po may mali ang inay ko? Sila na po. Kaya nang sinungaling sila sa akin. Tinukso nila ako pangit ko. Hindi naman totoo. Saan sila? Wala sila. Dito naman ako nagkakampihan. Sabi ko yan, hindi nga po nababanggit natin yan sa ating panalangin. Kapag iniisip natin na tayo ay ilayo sa tukso, dahil ang pagsubok ay may sukat po ng tukso. Maraming mga pagsubok sa buhay, katulad na lang ng kumari, makakita tayo ng 1,000 diyan po sa dagat. Paano kaya ang pag nangyari yun? Naglalakad tayo, tapos tayo nakakita ng 1,000 dito sa dagat. Ano kaya ang ating gagawin? Kapag ako nakakita ng kukuhanin, pupuniti ko talaga. Kaya ay parang hindi ko mag-stress. Ano na iisip nyo ibigay sa barangay? Napakabait nyo naman. O kaya gagawin ko na lang siguro para ibibili ko ng mga pagkain hindi ko sa may hirap. May hirap pa usan. Pakakainin ko sila para yung ano magbibigay ko video. Hindi naman biro lang. Pero nakatulad ko na, paano nga kaya? Kung tayo naglalakad tapos tayo may makita ng 1,000, matutukso ba tayo pumasin yun? At lagay natin sa ating bansa. Posible na po, lalo na kung walang nakakakita. Pero huwag natin kakalimutan, nakita tayo ng Diyos. Ano? Yung po'y nasa atin na lang. Ano nakakasya ka pa? Ang piso. Ang piso po ngayon na masyadong mababa ng value. Kahit pwedeng pulutin na tugasan para maging maliit sa nakita. Kaya ang ginagawa ko, pagka nalaglagan ako ng pera, hindi ko na pinutulog. Kasi madumi na. Ganun din ba kaya? Dumi na kaya? Blessing daw po yun. So yeah, kailangan po natin mag-ingat dahil nga ang mga pagsubok yan po ay may kabilang na tukso. May kaakibat na tukso. Ayan, sabi ko, kapag tayo sinusubok, kapag tayo dumaraan sa pagsubok na may kasamang tukso, at kung hindi daw po ito magiging patas o magitan ng mga masasaganang biyaya, ito ay magdadala sa atin ng kasalanan. Dahil kung hindi tayo marunong makontento sa kung ano yung meron tayo. Kaya nga po pagka nakakita ako ng 1,000 sa daan, ang mga naglalakad, hindi ko po yung pupulutin. Parang lumalabas tuloy ako sinungaling. Sisipahin ko po yun. Pumunta sa tabi. Hindi, mahirap na, mahirap sabihin. Walang pangalian ni Turutin mo talaga. Pag walang-wala ka na talaga, siguro may tuturin mo lang yung blessing. Blessing yun.
Pero ano ba talaga ang dapat gawin po namin? Kasi bibigyan din sa barangay, hindi mo din naman alam kung kanino mo pupunta yun. Gagawin lang ito, gagawin pa nila pang merienda. Masa pa kayo? May CCTV. Makikita pa sila. Ayan. Pero kung marunong po tayo makontento at tayo ay siyempre natatawag na sa Diyos. Kapag atin yung inangkin, parang kasalanan pa din kasi hindi natin yung pag-aari. Kahit hindi natin alam kung sino yung mayari. Pwede siguro natin i-keep ng ilang araw at antay natin may magdano. Pag wala akong naghanap, o kaya naman kapag may umamin na ako, nawawalan ako ng 1,000. Ano pong magandang sagot na? Yun. Ano yung number? Para mabigay sa iyo. Napakabad mo. So yun, mahirap na. Sabi ko nga, kung tayo po'y marunong kontento, yun po ay kumbaga, hindi bibigat yung ating mga loob kung hindi natin yun, kung hindi yun mapapasa atin. Verse 5, sabi ko, ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Paano daw kung matatanggap ang karunungan na kailangan mula sa Diyos? Sabi ko, kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, ang mga pagsubok ay nagdudulot ng kinakailangan pagkakataon upang humanap ng karunungan. So karunungan mula po saan? Nasa Diyos. Dahil sabi mo po kanina, kung ang karunungan na hinahanap ninyo ay manggagaling lamang sa sanlibutan, mabuti pang huwag na lang. Dahil marami kasi sa sanlibutan, masarap pakinggan, pero mali naman. Katulad na lang na masarap pakinggan, pero mali naman. Kaya kung ano daw yun nasa puso mo, sundin mo. Tapos kung ka pa daw may hiya kung yun yung totoo. Ganda yung hiya. Marami kasing bagay talaga na yun lang. You only live once. Love yourself, ano mo yung sarili mo. Napakamali. Tinuturo ko pag natin mo, tinuturo ko namin makasarili. Sabi sa Bible, love your neighbors. Ano pa? Ano pang naisip niyo masarap pakinggan? Ang naisip ko ay ano eh, masarap pakinggan ng masama naman sa pipata. Hindi ka? Love yourself for others. Ano pa? Marami pang bagay yan. Masarap pakinggan. Kapag nararamdaman natin sa ating mga sarili na parang may gusto tayo matutunan. So, dapat ang ating hanapan ng sagot ay ang salita ng Diyos. So, ang narunungan na mula sa Diyos, yung dapat yung ating gusto. Dahil sabi po, madalas na hindi natin alam na kailangan pala natin ng karunungan. Hanggang sa panahon ng kahirapan.
Minsan sa panahon ng pagsubok, kailangan nating malaman kung ang isang natatangi na pagsubok ay isang bagay na nais ba ng Diyos na alisin sa atin. So, biling tayo may problema, biling tayo sa Diyos. Panginoon, tanggalin niyo po yung aking problema. Ang una niyang tinanggal sa atin, pera. Tapos sabi mo, Panginoon, huwag na lang pala. Hindi ko kaya mabuhay na walang pera. So, kapag po tayo ay may mga pagsubok katulad ng ganyan at tayo lumapit sa Panginoon, dapat tayong magtiwala. Dahil kung kulang yung ating karunungan, siyempre, hindi natin matutulungan yung ating sarili. Pero kung meron naman tayong tiwala sa Diyos, meron tayong tiwala sa Kanyang karunungan, malalaman natin kung yun nga ba talaga yung gusto ng Diyos na mawala o yung gusto natin na alisin ng Diyos wala sa akin. Kung pera man yan, bakit hindi? Kung yan yung nagiging dahilan niya, kaya ka nagiging makasalanan. Paano magiging kasalanan ng pagkakaroon ng maraming pera? Sumugal lang ng sumugal na tapos ang masama pa hindi naman nananalo. Maraming bagay ang ay gawin ko na pera para tayo ay magkasala. Yan, kailangan po natin malaman sa pamamagitan ng pagkakaroon natin ng sapat na karunungan, malalaman po natin kung ano yung mga bagay na gusto ba ng Diyos o na nandoon sa ating pagsubok sa pinagdadaanan na gusto ba ng Diyos na alisin sa ating mga buhay. At yun po ay alisin ng Diyos sa atin at sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiyaga. Ito po ay ating hakayanan at ating mauunawaan. Ito po ay sa mga pagsubok, mas kailangan natin ng karunungan kaysa sa kaalaman. Bakit daw po? Dahil ang kaalaman ito ay tinuturing na ilaw na impormasyon. Ngunit alam ng karunungan kung paano ito gagamitin. Minsan may nagsabi na ang kaalaman ay ang kakayahang paghiwalayin ang mga bagay. So, tama naman. Kumbaga, kung ako ay driver, dahil alam kong ako ay driver, kaya ko pong ihiwalay ang aking pagiging lover. Hindi, kumbaga, sabi nga po ay kaalaman ay kayang paghiwalayin ang mga bagay. Dahil kung pare-parehas tayo nakatapos, sabihin natin, teacher, saan tayo kaya magtatrabaho? Di ba sa school? Hindi tayo ako magtrabaho sa kusina. Depende na lang. O sabihin na natin, hindi kasi marunong magluto. Pero hindi yun yung batayan para ikaw yung makapagtrabaho sa isang kainan. Tunay, tama po na sa pamamagitan ng kalaman ay ito po yung kakayahan sa pag-iwalay na ang bagay.
sinabing dito yung mga truck, dito yung mga kotse, dito yung mga motor. Paano po ba sila na sasabi? Sila ay truck, yun ay truck, yun ay kotse, dahil alam natin. Ano? So, yun yung isang mga naisip ko. Masabing na sa pamamagitan ng kaalaman, kaya po natin, ito po yung nagbibigay sa atin ng kaya paghiwalayin ng mga bagay. Ngunit ano naman daw po yung pinagkaiba na karunungan? Dahil papakinggan mo, kaalaman at karunungan. Pareho lang. Madalas kapag tinatanong, maalam ka ba nito? Maalam ka bang maalam ka bang mag-drive? Marunong ka bang mag-drive? No, parang pareho lang. Dahil sabi ko, ang karunungan ay ang kakayahang pagsamahin naman ang mga bagay. Medyo malalim. Hindi ko na pagtandaan ng paliwanag dyan. Ang karunungan, yan naman po yung kakayahan na pagsamahin ng pagsamahin ng mga bagay. Kung ang kaalaman, ito po yung kakayahan na pag-iwalay ng mga bagay. Sa karunungan naman, dito niyo po kayang pagsamahin ang mga bagay. Dahil, sige, example na lang ulit natin na isang driver. So, habang ang isang tao kung nagdadrive, kapag siya ay may kaalaman sa pagdadrive, pero siya ay mahina sa math, sa tingin niya, saan po kaya siya magaling? Sa pagdadrive, syempre, no? Dahil yun yung kanyang alam. Eh, paano naman kung ilagay natin siya sa jeep? Habang nagdadrive, may nagbabayad, tapos magkukwenta pa siya, nagsusukli siya. Tingin niyo, baka kaya po kaya niya kung siya ay mahina sa math? Hindi. Pero kung meron po siyang karunungan, pagdating sa pagdadrive, at siya ay meron din karunungan sa pagkukwenta sa math, sa tingin niyo po kaya niyang pagsabayin yung mga bagay na yun. Siguro naman po nakita na natin yun, kapag tayo ay sumasakay ng mga jeep, kaya ay ng multi-cab sa lipa, marami. Ito natin na pag sila ay nagdadrive, at na kami ganun ng ganun, kasi pinakwenta, tinignan ko magkano yung binayad, pinakwenta, kasi ako na sulit. Kaya niya pong pagsabayin. Yun po yung may tuturing natin karunungan, na kaya pagsamahin ng mga bagay. So, ganun din sa atin. Hindi naman ako po ay hindi nagmamalaki na. Ako ay marunong mag-drive, marunong din ako mag-motor, marunong din ako mag-drive ng tractor sa ranch, marunong din ako mag-bike. Ano ba? At pag-uwi ko, ako ay poging tatay, at isang pugiting asawa, syempre. So, isipin nyo, kaya ko kung pagsabay-sabayin lahat ng yun. No? O kaya kong pagsama-samahin. Pero hindi ko sila magagawa lang sabay-sabay. Kumbaga, kung saan man ako doon makapadpad, bike man, o drive, kaya ko kong gawin. Kumbaga. Ayun yung may tuturing natin na meron tayong karunungan, kaya naman, meron tayong kakailangan pagsama-samahin ng mga bagay. Pinagsama-sama natin sa ating sarili. Iba yung kaalaman. Dahil kapag sinabing kaalaman, parang may tuturing na kulang. Kumbaga yan, ako po'y gumaraduate ng high school, akala nila,
may kaalaman ako sa computer. Pero ako'y nakapag-college nang hindi ko ako nakakahawak ng madalas ng computer. So, nung kami pinag-gagawa ng activity sa college, hindi ko alam yung aking gagawin. Kulang yung aking natutunan. O kumbaga, kulang yung aking kaalaman na nakuha ko nung ako ay high school. Mahirap gamitin ang kaalaman at karunungan sa salita. Dahil halos parang pareho lang po kasi yung ibig sabihin. Ayan, natin pong pinag-uusapan ay tungkol sa karunungan. At kung tayo nga ay nararamdaman natin sa ating sarili na kulang yung ating karunungan, ay sa Panginoon o sa salita ng Diyos tayo dapat lumapit. Kaya humingi siya sa Diyos upang makatanggap ng karunungan, hindi lamang tayo sa Diyos. Siya na nagbibigay ng karunungan, ang sagana at hindi hinahamang ang ating kahilingan. Parang naman siya niya. Kapag ang bata ay nag-aaral sa kanilang kulang, ibig sabihin, meron silang kailangan. Pero hindi naman na. Alam ko kayo ay mabubuting anak. Siguro hindi nyo yung ginawa. Gumagawa kayo ng mabuti para kayo ay pamilya. Ako, hindi ko din yung ginawa. Kasi kapag kailangan ko ng pera, nadukot ako sa bulsa. Sa tatay. Ginawa ko na. Ginawa. Ayan, kapag po sabi ay kapag tayo ay lumapit sa Diyos at humiling tayo ng karunungan sa Kanya, huwag kayong mag-alala dahil hindi niya tayo susumbatan tungkol sa ating hinihiling. Hindi yan katulad ng mga marami na sabihin niya, pwede mo nga akong tulungan sa aking gawain. Sabihin mo sa'yo, hindi mo nga ako pinansin ng isang araw, tinatawag kita, kasi hindi ka sa akin ng tulong, nanunumpal. Na, kapag po tayo humingi sa Panginoon, hindi po ganyan ang ating marinig. At hindi po natin kailangan marinig ang sagot ng Diyos. Posible na marinig natin, pero hindi natin yung maririnig mo mismo mula sa bibig ng Diyos. Pwede ng Diyos ay gumamit ng ibang tao para marinig mo yun. Dahil minsan meron tayong katanungan sa buhay. Meron tayong pinagdadaanan. Tapos tayo atin ng Sunday service. Tulad nito. Bababanggit na lang sa mga message na yung marinig. So doon mo malalaman na lalo na kapag po yung message ay nanggaling mula sa salita ng Panginoon. Doon mo lang malalaman na yung tanong sa iyong buhay ay nasa salita lang pala natin sa kasama. So natawa ako, naalala ko si Pastor Len sa Raj, na siya ipawin na. Nung kami kasi na ko yung sa may gate, siya yung mga tema kung paano siya uwi. Sabi niya yung kung pwede daw sumabay doon sa mga jeep na lumalabas kasi naka-jeep yung mga couples. Sabi namin, sige, ipaparanan namin sa Ligredo. Ipaparanin na niya yung mga sasakyan. Kahit private, pinara na. Hindi sabi ko, ino ko sige. Tapos ay sabi, hindi daw dadaan ng SM. Ang pinakahuli kong lumabas yung isang FX. Ako po ay parang ako ay natawan sa nakita ko, nabasa ko sa harap ng FX. Kasi may sticker sa windshield. Sabi ko ay, ano nga yung nakasulat kayo daw? Si Kristo daw ang kasabutan. So si Pastor Len po ay problema na hindi niya naman ano yung gagawin. Pag hindi sa harap, sa likod nakasulat yun. English ba? Hindi ko din maalala yun. Basta yun po nakasulat, Christ is the answer ba o si Kristo ang kasabutan.
Sabi yun, tapos na ang problema ni Pastor Len. Si Kristo lamang pala kasagutan. Sakay siya ng sasakyan na may sticker po no. So, medyo na ano po kami, answered prayer agad yung kanyang may problema. Yeah, sabi nga po, ito na po yung huli. Tuloy na lang po natin next week. So, sa tayo po ay natapos sa verse 5. Ito po huli, sabi po ay, handa tayong lahat na pumunta sa mga aklat. Pumunta sa mga tao, pumunta daw po sa mga seremonya. Saan mong bagay, maliban na lamang sa Diyos. No, kapag tayo kadalasan, kapag tayo ay may problema, ang balikan natin yung ating pagiging buhay, hindi mananampalataya. Kapag tayo ay nakaranas ng problema, sino agad ang ating tinatakbuhan? Ako ang inay. Kaya hindi ako madalas na sumapit sa aking tatay. Ako ay mama si Boy. Kaya kapag po ako may problema na madalas ako lumapit tayo sa akin. Kung sino yung malapit sa atin, kung yan ay kaibigan mo natin, kapag tayo ay may problema, yun po yung ating unang lalapitan. Kaya naman, kung tayo siguro ay medyo mature na, nagbabasa natin ay mga libro tungkol sa iba't ibang mga turo. Kung paano malalabasan ang mga problema, kung paano magkakaroon ng problema, mga ganyan. Pero hindi natin naiisip ng mga panahon yun na ang Diyos pala dapat natin natin kapag tayo may problema. Hindi ko din po yun alam. Yan, sa dami ng dapat lapitan tungkol sa yung problema. Diyos dapat pala ang ating hinihingihan na tulong. Kung tayo ay nagkukulang sa karunungan at tayo humingi sa Diyos, so sino man sa atin humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi na nanumbat at ito'y ibibigay sa atin. So yun yung hinihiling natin sa Diyos, bigay niya sa atin nang wala tayong maririnig. Kumbaga nang walang compliment. Tama, walang compliment. O nang walang comment. So yun lamang po para sa ating pag-aaral ngayon. Ano po kayong gustong itanong? Ano po kayong gustong i-research o pa-research? Wala naman. Salamat po sa inyong pakikinig. At tayo naman po ay manalangin sa ating